Mga kasama, inaghahagalat ko po ang matagumpay na pagpapasa sa third reading ng House Bill 8466 o ang National Land Use Act. Ang tinahak po na proseso ng naluwa ay sumaklaw ng halos 3 dekada sa Kongreso, mula 11th Congress hanggang sa ating 20th Congress. Ang pinakaunang version ng naluwa o House Bill 2277 ay inihain po ni Akbayan Representative Loretta Ann Eta Rosales noong August 13, 1998 o 28 taon na ang nakalipas. Si Kaeta po ang pinakaunang representante ng Akbayan Party List at ang naluwa ang isa sa mga pangunahin at prioridad niya advokasya, kaya tinawag itong ETA Bill. Maraming kongreso na ang lumipas, subalit ang naluwa ay hindi pa rin nakakatungtong sa plenaryo. Sa pamamagitan po ng inyong lingkod, naipasa po natin ang naluwa sa third reading noong 15th, 16th at 17th Congress. Pero hindi po ito umusad sa Senado. Kaya muli po ngayong 20th Congress, sa masigasig na pamumuno ni Kong Francisco Lalo Matugas bilang Chair ng Special Committee on Land Use, matagumpay po nating naipasa sa pangatlong salang ang pinakahuling bersyon ng naluwa. Mga kasama, nag-iba-iba man ang forma ng naluwa mula sa pinakaunang bersyon na tili pa rin ang unang pangunahing layunin, ang pagbibigay ng isang holistic framework for sustainable land management, balancing economic development, food security, and environmental protection. Ang tagumpay na ito ay naalay ko po kay Eta Rosales, ang pinakaunang representante na naghain at nanindigan para sa komprehensibo at detalyadong naluwa sa Kongreso. At sa pagkakataong ito, ay tuluyan na po nating pagtibayin at isabatas ang National Land Use Act. Maraming salamat sa mga magsasaka at mangingisda at iba pang sektor na nagtulak ng batas na ito at naglakad dito sa loob ng Kongreso. Ginoong Speaker, mga kauban, maayong gabi sa atong tanan. Thank you, Honorable Bagao. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the Honorable Percy Sandanya for his explanation of his vote. The Honorable Sindanya is now recognized. Please proceed. Maraming salamat, Mr. Speaker, at marami pong salamat sa mga kasama natin sa bulwagang ito ngayong araw. The Philippines is ranked as the world's most disaster-prone country in the whole world for 2025 in the World Risk Index. Actually, 2 dekada na po tayong top 1 o gold medal pagdating sa most at risk. Kahapon nga lang po ay niyanig ng 6.0 magnitude na lindol ang mga kababayan natin sa San Julian Eastern Samar, habang ang Ginubatan at Kamalig Albay ay nababalot ng ashfall mula sa Mayon. Dito naman sa Kamaynilaan, patuloy tayo na expose sa toxic haze mula sa nasusunog na Navotas landfill. Now more than ever, a national land use plan is needed in order to have a framework on how we should institutionalize and utilize, manage, and develop our natural resources and address vital issues such as land conversion, climate change, and disaster risk reduction and management. Kaya, Mr. Speaker, my dear colleagues, I cannot overemphasize how happy we are in Akbayan Party List to finally vote yes to the National Land Use Act of 2026. 11th Congress pa po, 1998 pa natin ito pinaglalaban. And here we are in the 20th Congress, finally responding to the needs of our very fragile nation. This representation votes yes to Naluwa Bill, na ang tawag po namin fondly sa Akbayan ay ETA Bill. Dahil naniniwala po tayo, pagmahal mo, ipaglalaban mo kahit for 28 years, pagmahal mo, akbayan mo. Maraming salamat, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Sindanya. Majority Leader. Mr. Speaker, we'd like to recognize the Honorable Chel Jokno to explain his vote. The Honorable Jokno is now recognized. Please proceed. Thank you, Mr. Speaker, esteemed colleagues. Sa ngalan ng Akbayan Party List, buong puso natin sinusuportahan ang pagpasa ng House Bill 8466, ang National Land Use Act. Napakatagal na nating pinaglalaban ang panukalang ito.
For too long, the lack of a unified policy has led to a fragmented planning and the unchecked conversion of our precious agricultural lands. Kadalasan nga, basta-basta na lang ginagawang subdivision o commercial area ang ating mga sakahan, without regard to the welfare of our farmers and long-term effects in the community. Ang panukalang ito ay tagumpay para sa ating mga magsasaka, mangingisda, at mga katutubo. It treats land not as a mere commodity, but as a vital social resource, isang mahalagang yaman na dapat alagaan para sa ikabubuti ng lahat. Lalong-lalo na sa mga sektor ng ating lipunan na palagi na lang dehado, palagi na lang biktima ng pang-aabuso. Sa pagtatayo ng National Land Use Commission, magkakaroon na tayo ng isang malinaw at siyentipikong sistema para balansehin ang pag-unlad ng ekonomiya at ang pangangalaga sa kalikasan. Higit sa lahat, ang NALUA ay hakbang para sa climate justice. Through mandatory hazard mapping and ridge-to-reef management, we will help to bring our communities to safety, malayo sa panganib at ligtas sa lumalalang epekto ng mga sakuna. Through House Bill 8466, we are securing the food, water, and safety of our people, not just for today, but for generations to come. For these reasons, I vote yes. Thank you, Mr. Speaker. Thank you, Honorable Jokno. Majority Leader. Mr. Speaker, would like to recognize the Honorable Sara Elago to explain her vote. The Honorable Elago is now recognized. Please proceed. Mr. Speaker, this representation registers no vote on House Bill number 8466, which seeks to institute a national land use policy. While we do not oppose the establishment of a national land use policy in principle, we believe that what is needed is one that advances genuine agrarian reform and national industrialization, and that responds to the needs and demands of basic sectors. Nababahala po kami na maaaring mabuksan ng Section 15 sa adoption of multiple uses of land resources ang pintuan para sa malawakang komersalisasyon ng ating mga likas na yaman. Pinahihintulutan ng konsepto ng multiple use zones ang pagpasok ng mga mapanirang aktibidad tulad ng pagmimina at turismo sa mga lupang dapat ay para sa primarya ay sa agrikultura at konserbasyon. Hindi rin ito nabibigyan ng boses ang iba't ibang sektor sa ating lipunan tulad ng magsasaka, mangingisda, katutubo at maralitang lungsod sa bubuin at sa composition mismo ng National Land Use Commission sa Section 19. Nagdudulot ng pangamba ang pagtatayo ng small infrastructure sa mga coastal zones sa ilalim ng Section 39. Maaaring gamitin ito upang bigyang daan ang mga reklamasyon o mga resort na magreresulta sa pagpapaalis sa mga mangingisda mula sa kanilang mga traditional na pangisdaan. Pinahihintulutan ang settlement sa loob ng hazard area sa ilalim ng Section 14. Na-institutionalize din ang paglalagay sa buhay ng mga maralita sa delikado o hazard areas. Lalong nakakabahala na sa kasalukuyan, ang mga relocation site ay kadalasang naitatayo mismo sa mga danger o hazard zones. Kung maisa sa batas ang ganitong palisiya, higit na makikinabang ang mga developer at contractor kaysa sa mga komunidad. Binubuksan din ito ang posibilidad ng mas matinding pagpapalayas sa mga maralitang lungsod at iba pang batayang sektor dahil maaari silang ilipat sa mga papanganib na lugar. Mr. Speaker, malinaw na ang panawagan ng ating mga maralitang lungsod ay hindi manatili sa mga delikadong lugar, kundi magkaroon ng disente, abot-kaya at makataong pabahay. Samantala, ang Section 63 ay nagbibigay daan sa paglalaan ng mga lupain para sa mga priority infrastructure projects na umano'y sumusuporta sa pambansa o lokal na kaunlaran. Gayunpaman, maaari itong magdulot ng malawakang displacement, gaya ng naranasan sa pagtatayo ng MRT-7 kung saan napalayas ang mga magsasaka mula sa kanilang mga sakahan. Bagamat sinasabing magkakaroon ng konsultasyon, ipinapakita ng karanasan na kadalasan ay hindi ito nagaganap ng maayos. Hindi kasama ang tunay na mga apektado. Hindi rin maikakaila ang mga pagkakataon ng marahas na demolisyon.
kung saan ang mga maralita at magsasaka ay naililipat sa mga relocation site na malayo sa kanilang mga pinagkakakitaan. Sa ilalim ng House Bill number 8466, wala ring malinaw na guarantee ng mga relokasyon na on-site o in-city. Overall, this representation believes that the measure may intensify land use conversion, displace urban poor communities, encourage aggressive development, and enable the exploitation of environmental resources. For these reasons, this representation votes no on House Bill number 8466. Thank you.